Kabanata 1281. Ang pangunahing pasukan. Tina Thomas Mayo at Kerry Lawrence ay nagkaharap sa unang pagkakataon. Ginoong Mayo, I really didn't expect you guys to finish the proposal today also. Nagkataon lang, sabi ni Kerry. Nakangiting sagot ni Thomas, yeah, what a coincidence. Parang may nagkataon na nagsabi sa iyo na isusumit ko rin ang proposal ngayon. Umiti rin si Kerry. Kung gayon, hindi ba ako maghihintay na makarating sa landfall? Mahirap sabihin kung pupunta ka sa landfall o makikita mo ang iyong sarili sa isang masamang posisyon. Pareho silang tumigil sa pagngiti at nagkatitigan ng ilang segundo. Sabay silang nagtungo sa gusali ng Science and Technology Alliance. Sumakay sila sa elevator papuntang 5th floor at pumasok sa conference room. Si Dunstan McLaren ay naghihintay sa conference room sa lahat ng oras na ito. Nang makita niya ang dalawang grupo ng mga tao na pumasok, dali-dali siyang nagayos ng mga tao na magdala ng mga inumin. Napakaganda ng ugali niya. Kung tutuusin, siya ang humingi ng tulong. Ito ay ibinigay lamang upang maglagay ng magandang saloobin. Umiti si Dunstan at sinabing, hindi ko akalain na ang proposal mula sa dalawang magkaibang kumpanya ay nakumpleto at naipadala ng maaga sa parehong oras. Nagkataon lang. Umuso si Aris. Anong coincidence? Tinabi lang namin kay Mr. McLaren ang tungkol sa aming paunang pagsusumit. Tino ang nakakaalam kung paano nalaman ng iba ang tungkol dito. He was indirectly stating na si Dunstan ang nagsabi kay Kerry about it. Umubo si Kerry at mahinahong sinabi, huwag kang masyadong makipagtalo. Tino sa mundo ang may sapat na kalayaan para subaybayan ang lahat ng iyong ginagawa. Nagkibit balikat si Aris. Mahirap sabihin, palaging may ilang mga boring na tao na gustong subaybayan ng iba. Naging awkward ang atmosphere. Tapos sabi ni Dunstan, nandito kayo para mag-submit ng proposal diba? Saan iyon? Inabot ni Aris ang USB drive kay Dunstan. Nasa loob nito ang proposal. Nag-abot din ang assistant ni Kerry ng USB drive. Iningatan ni Dunstan ang parehong USB drive at sinabing, makikipag-ugnayan ako sa isang kasamahan mula sa Academy of Social Science para pumunta ngayon. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Habang papalabas si Dunstan sa conference room, ang kanyang mga mata, sa pamamagitan ng disenyo o aksidente, ay nakasalubong kay Kerry. Nagkaintindihan silang dalawa na parang may binabalak. Pagkaalis ni Dunstan, pumigop ng tsa si Kerry at mahinahong sinabi, Mr. Mayo, na-verify mo ba ang nilalaman ng iyong USB drive? Magiging masama at kaiyahiya sa iyo kung ang nilalaman ay hindi kung ano ang nararapat. Pumigop din si Thomas. Ganyan din ang masasabi para sa iyo. Nasuri mo ba ng maayos ang iyong mga gamit? Huwag kang susuko sa puntong ito. Tumangging tumalikod ang magkabilang panig. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang mga tao mula sa Academy of Social Science. Napuno ng mga tao ang conference room habang nakaupo silang lahat. Sabi ni Dunstan, sige, dumating na lahat. Bubuksan ko na ngayon ang mga panukala ng magkabilang panig para tingnan ang aming kasamahan mula sa Academy of Social Science. Una, ang panukala mula sa Sterling Technology. Tumingin si Dunstan kay Kerry at tumango. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang USB drive at sinaksak ito sa CPU. Ang panukala ay iniharap sa isang malaking screen. Humisi si Kerry. Akala niya nanalo na siya. Kanina pa kasi siya nagayos. Pinigyan niya si Dunstan ng isa pang USB drive na puno ng malalaswang litrato. Kapag binuksan ng USB drive at nabunyag ang nilalaman, masisira ang reputasyon ni Thomas. Thomas, handa ka na bang mamatay? Naisip ni Kerry sa sarili. Ang mga file sa USB drive ay binuksan. Susunod, tingnan natin ang panukala mula sa Sterling Technology, sabi ni Dunstan habang binubuksan niya ang mga file sa USB drive. Dahan-dahang bumuka ang bibig ni Kerry habang handang tumawa. Pero agad siyang natigilan. Ito ay dahil ang mga nilalaman na ipinakita ay hindi kung ano ang inaasahan niya sa kanila. Kabanata 1282. Natigilan si Kerry Lawrence ng ilang segundo. Kinusot-kusot pa niya ang sariling mga mata para kumpirmahin ang kanyang nakikita. Walang mali sa mga nilalaman sa folder. How could this be? Hindi naintindihan ni Kerry at tumingin kay Dunstan McLaren. Gayunpaman, napakalma ni Dunstan na parang walang nangyari. Lalong naguluhan si Kerry. Hindi kaya natakot si Dunstan na maging viral ang kanyang mga malalaswang litrato.
That guy gave his word before this, bakit biglang nagbago ang isip niya? Ito ay nakakalito. Si Thomas na nakaupo sa kabilang side ay walang imak, may problema ba, Mr. Lawrence? Mukhang nagdududa ka sa proposal namin. Sa palagay mo ba ay may mali o iba sa iyong inaasahan? May isa pang layer ng kahulugan sa likod ng sinabi niya. Maaaring hindi maintindihan ng iba, ngunit naiintindihan ni Carrie. Tinitigan niya si Thomas. Dahil sinabi ito ni Thomas, malinaw na alam na .ni Thomas ang kanyang plano ng maaga at naglapat ng mga hakbang sa pag-iwas. Hindi nakakagulat na hindi kumilos si Dunstan ayon sa plano. Ang tanong ay, paano nalaman ni Thomas ang kanyang plano? Tinuri ni Carrie ang sitwasyon. Imposible naman. Lahat ay nagawa ng hindi nalalaman ni Thomas. Imposibleng malaman ni Thomas ang kanyang plano. Si Dunstan kaya ang nagsabi kay Thomas. Imposible rin iyon. Si Dunstan ay isang duwag. Paano niya nagawang sabihin ang isang bagay na magpapahiya sa kanya? Kung gayon, saan nagkamali? Hindi ito maisip ni Carrie. Iyon ang una niyang pagkikita ni Thomas, at gayon pa man, siya ay matinding natalo ng kabilang partido. Di hamak na mas malakas ang lalaking nasa harapan niya kaysa inaakala ni Carrie. Ang mga kasamahan mula sa Academy of Social Science ay walang ideya kung ano ang nangyayari sa isip ng dalawang ito. Nakatuon silang lahat sa proposal. Ang buong pagtatanghal ay tumagal ng halos 40 minuto. Tumango ang mga tao mula sa Academy of Social Science pagkatapos ng presentasyon ng panukala ng Sterling Technology. Masyadong perpekto ang panukalang iyon. Ito ay ganap na katugma sa kanilang mga kinakailangan. Pero, sabi ng isa sa mga akademya mula sa Academy of Social Science, bagaman ang panukalang ito ay perpekto, ang halaga ng pera na kailangan ay maraming tama. Kung gagawin ang lahat ayon sa panukala, kahit papaano ay kakailanganin nating invest ng 200 hanggang 300 milyong dolyar. Ang isang 500 milyong dolyar na bonus lamang ay hindi makakabawi dito. Mr. Mayo, ito ay masyadong mahirap para sa iyo, hindi ba? Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Hindi naman isyo yon. Hanggat ang panukala ay nakakatugon sa mga kinakailangan ng Academy of Social Science, handa akong mamuhunan ng anumang halaga ng pera dito. Gaya ng sinabi ko noon, ginagawa ko itong proyektong ito para makapag-ambag sa bansa at mamamayan, hindi para sa pera. Sabay-sabay na nagpalakpakan ng mga tao mula sa Academy of Social Science. Isinasakripisyo ng isang bayani ang kanyang sarili para sa bayan. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang kasabihan. Ngunit ngayon ang tunay na bayani ay nasa harap mismo ng ating mga mata. Hindi alintana ang kanyang pagiging sinsero o simpleng pagiging magalak, ang mahalaga ay medyo maayos ang relasyon ng dalawang partido. Tanging ang mga mula sa Pivot Technology ang hindi nasisiyahan sa buong conference room. Lalo na si Carrie. Noong una ay naisip niya na nakatagpo siya ng perpektong pagkakataon para ipahiya si Thomas. Pero ngayon, tanging pagmamasdan na lang niya si Thomas na pawang bongga sa harapan niya. Galit na galit siya. Nagsalita muli si Dunstan, susunod, ang panukala mula sa Pivot Technology. Natarante si Carrie sa mga sandaling ito. Sa totoo lang, semi-finished lang ang proposal nila na mas masahol pa kumpara sa proposal ni Thomas. Nandito sila para ipahiya si Thomas ngayon kaya kinuha na lang nila ang isang halos hindi maipapasahang panukala. Naging mahirap na sitwasyon para sa kanila. Umupo roon si Carrie at nagmuni-muni, nag-iisip ng paliwanag para sa kanilang proposal. Kabanata 1283. Samantala, kinuha ni Dunstan ang pendrive ng Pivot Technology at ipinasok ito. Pagkatapos ay matagumpay itong nerehistro ng computer. Pagkatapos nito, ginamit niya ang mouse upang i-click at buksan ang folder ng pendrive upang ipakita ang dokumento sa loob nito. Nag-double-click siya sa dokumento at binuksan ito. Lahat ng 10 tao sa meeting room ay tumingin sa malaking screen. Ang mga kawani ng Academy of Social Sciences ay naghihintay na makakita ng isa pang panukala sa proyekto, ngunit ang resulta ay naiinis sa kanila. Matapos mabuksan ang dokumento, nagsiwalat ito ng mga erotikong larawan ng kababaihan. Ang mga larawan ay na-download mula sa ilang mga website, at bawat isa sa mga ito ay napaka-bastos dahil ang mahahalagang bahagi ng katawan ay hindi na-censor. Ang dokumento ay mayroong 100 mga larawan. Agad na sumabog ang kaguluhan sa meeting room.
Ano ba yan? Ang mga babaeng mananaliksik mula sa Academy of Social Sciences ay nagtakip ng kanilang mga mata at lumingon sa gilid. Sa sobrang hiya nila ay namula ang kanilang mga mukha. Ang ibang mga lalaking mananaliksik ay hindi alam kung dapat silang umiyak o tumawa. Ang proyektong panukala na ito ay napaka-espesyal na hindi nila nagawang magkomento dito. Samantala, tumawa ng malakas ang staff ng Sterling Technology. Nang marinig ni Kerry ang halakhak ay nakaramdam siya ng hiya at galit kaya hinampis niya ang mesa at tumayo. Tinuro niya si Dunstan at sumigaw, "Anong ginagawa mo? Bakit ka naglagay ng ganyang pendrive?" Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Dunstan at nagtanong pabalik, "Ano? Hindi mo ba hiniling sa iyong mga tao na ipasa sa akin ang pendrive? Hindi mo ba ako hiniling na maglaro nito ngayon?" Natigilan si Kerry. Totoo naman na hiniling niya kay Dunstan na gawin iyon. Ang problema, gusto niyang palitan ni Dunstan ang pendrive ni Thomas ng pendrive na ito. Pagkatapos, ipresente niya ang mga erotikong larawan para insultuhan niya si Thomas. Ayaw niyang palitan ni Dunstan ang pendrive niya ng isang ito. Natural, hindi siya ganoon kawalang isip para isipin na napagkamalan siya ni Dunstan. Isang paliwanag lamang ang umiiral para sa sitwasyong ito. Si Dunstan ay nakikipagtulungan na kay Thomas. Mula sa simula ng pagpupulong hanggang sa paraan ng pag-uugali ni Dunstan ngayon, napakataas ng posibilidad. Kinagat ni Kerry ang kanyang mga ngipin, at sa sobrang galit niya ay natapakan niya ang kanyang paa. Ang mga erotikong larawan na dapat ay mang-insulto kay Thomas ay naging sandata para insultuhan ang sarili. Ang mga tao ay hindi dapat magkaroon ng intensyon na i-frame ang iba, kung hindi, sila ay magpapaputok ng isang putok sa kanilang sariling mga paa sa huli. Ang sanggit naman ni Kerry. Ubo. Ubo. Si Kerry ay palaging may sakit. Nang makaramdam siya ng pagkabalisa, mas matindi ang pag-ubo niya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang panyo at tinakpan ang kanyang bibig. "Ginoong Kerry, mukhang hindi ka masyadong malusog ngayon. Hindi iyon kakaiba. Lagi mong tinitingnan ang mga hindi malusog na bagay na ito. Paano matunon ng iyong katawan ang mga ito? Sa tingin ko mas mabuting nag-ehersisyo ka pa o maaari kang makakuha ng kasintahan upang tumulong sa paglutas ng iyong mga problema. Huwag buman sa gayong hindi malusog na nilalaman. Sisirain nito ang kalusugan mo, walang pakialam na sabi ni Thomas." "Thomas Mayo. Ikaw. Huminga ng malalim si Kerry at nagsimulang mautal. Talagang pinagalitan siya ni Thomas. Nang mapansin ng staff ng Pivot Technology na may mali kay Kerry, agad nilang tinulungan si Kerry na ilabas at ipinadala sa ospital. Tinabi pa ni Thomas mula sa likuran, "Pagdating mo sa ospital, mangyaring hayaan ang doktor na suriin ang kanyang mga bato upang makita kung siya ay nagamit ng sobra sa kanyang mga bato." Agad na narinig mula sa silid ang malalakas na tawanan. Sa wakas natapos din ang komedya. Inalis ni Dunstan ang pendrive at sinabi sa staff mula sa Academy of Social Sciences, "Lahat, nakita mo rin na walang pakialam ang Pivot Technology sa proyektong ito. Paano sila makikipagkumpetensya kay Ginoong Mayo mula sa Sterling Technology na naglagay ng labis na pagsisikap dito? So, I suggest na wag na tayong maghintay. Maipapasa na lang natin ang proyekto kay Ginoong Mayo. Ano sa tingin nyo?" Ang mga kawani mula sa Academy of Social Sciences ay bumulong sa isa't isa upang talakayin ang bagay ng ilang sandali, at lahat sila ay sumang-ayon sa desisyon ni Dunstan. Pagkatapos ng lahat, ang panukala ni Thomas ay mahusay. Handa pa siyang gumastos ng pera at magtrabaho para dito. Saan sila makakahanap ng mas mabuting tao? Sabi ni Dunstan, "Mr. Mayo, aasahan ka namin para sa proyekto." Bahagyang ngumiti si Thomas habang tumatango. "Ito ay ang aking karangalan." Kabanata 1284. Si Kerry ay bumalik sa Pivot Technology sa galit. Pagkapasok niya sa opisina, inutusan niya ang kanyang mga subordinate at sinabing, "Inform Huntress now. Hilingin sa kanya na i-publish ang lahat ng masasamang larawan ng Dunstan McLaren. Kailangan natin siyang gawing sikat." Sa huli, hindi tinupad ng kanyang mga nasasakupan ang utos ni Kerry. Hindi man lang sila nagkamot ng ulo at sumimangot. Sa halip, lahat sila ay mukhang napaka-awkward. Lalong nagalit si Kerry. "Anong ginagawa mo dito? Iniling ko sa iyo na pumunta at gawin ito. Hindi mo ba ako narinig?" Isang subordinate ang humakbang at nagsabi, nawala si Huntress." "Ano?" Natarante si Kerry.
Ano ang ibig sabihin ng Hauntress has disappeared? Gawing mas malinaw ang mga bagay. Anong problema ni Hauntress? Sabi ng kanyang subordinate, nangyari ito 2 days ago. Hindi namin makontak si Hauntress sa ilang kadahilanan. Hindi namin siya makontak sa pamamagitan ng mga tawag at hindi na rin siya nagre-reply sa aming mga mensahe. Nakaramdam ng inis at galit si Carrie. Bakit ngayon mo lang iniulat sa akin ang isang mahalagang bagay? Nakaramdam ng hinanakit ang kanyang mga nasasakupan nang sumagot sila, laging nawawala si Hauntress sa tuwing lumalabas siya para magsaya. Kaya, naisip namin na ito ay magiging katulad ng dati. Sinong makakaalam na mawawala siya ng ilang araw? Huminga ng malalim si Carrie at halos alam na niya ang nangyayari. Walang alinlangan, tiyak na si Thomas ang naglaro ng dirty trick behind the scenes at pinigilan ng Hauntress. Kung hindi maglalakas loob si Dunstan na madaling piliin na pagkanulo siya ngayon. Dahil lamang sa kontrolado ang Hauntress at nawasak ang mga larawan kaya maaaring maging walang takot si Dunstan. Lahat kayo ay basura. Nagmura si Carrie bago siya tumalikod at umalis. Bumalik siya sa kanyang opisina. Umupo siya at walang awa na uminom ng isang baso ng alak. Nang ihanda niya ang pangalawang baso, pumasok si Laura sa opisina. Carrie, kung patuloy kang umiinom ng ganito, ikaw ang magiging pangalawang wise. Ibinaba ni Carrie ang kamay na nakahawak sa wine glass. Huminga siya ng malalim. Pagaman palagi kong binabalaan ang aking sarili na mag-ingat, minamaliit ko pa rin si Thomas. Hindi ko inaasahan na matutuklasan niya ang plano ko. Theoretically, hindi niya dapat alam ang tungkol dito. Wala pa rin akong ginagawa sa kanya. Umupo si Laura. Maraming beses ko na ring inisip ang kapareho mo. Tila may mga pangitain si Thomas sa hinaharap dahil kahit anong gawin natin, palagi siyang may malinaw na ideya tungkol dito. Hinawakan ni Carrie ang wine glass at binasag ito sa mesa. Ang kabiguan ay ang susi sa tagumpay. Hindi ako naniniwala na patuloy akong mawawala sa kanya. Tumingin siya kay Laura at mariing sinabi, Laura, please give me more time. Matatalo ko si Thomas at papasayahin ka ulit. Bahagyang ngumiti si Laura habang sumagot, okay, I look forward to your performance, Carrie. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Habang nakatitig si Carrie sa likod ni Laura, may kakaibang liwanag na sumili sa kanyang mga mata. Hindi ang pagmamalasakit ng isang kapatid na lalaki sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa halip, ito ay inabot ni Carrie ang isang drawer at kumuha ng isang diary. Inilagay niya ang password at in-unlock ito. Pagbukas nito, may litrato sa bawat pahina ng diary. Lahat sila ay mga larawan ni Laura. Lahat ng mga ito ay mga larawan niya mula noong siya ay maliit. Ang lahat ng mga larawan ni Laura ay nakunan noong siya ay mga 6 na taong gulang, sa kanyang kabataan, noong siya ay 20 taong gulang, at sa kanyang kabataang 20. Ang mga larawan ay itinago sa talaarawan na ito. Isa-isa silang pinagmasdan ni Carrie at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagnanasa. Laura, alam mo ba kung gaano kita kaalala? Hindi. Ayokong maging kuya mo. Gusto ko lang hawakan ang kamay mo at maglakad sa aisle. Pika niya habang naglalabas ng litrato at hinahalikan ito ng kanyang mahal. Kabanata 1285. Sterling Technology. Masayang dinala ni Thomas ang kanyang mga tao sa opisina. Talagang nanalo siya sa labanan ng maganda. Matagumpay niyang natalo si Carrie, ngunit kailangan din niyang pasalamatan si Jenny. Kung hindi niya ipinaalam kay Thomas ang tungkol dito, siya na ang malas na tao ngayon. Ang plano ni Carrie ay hindi matalino, ngunit ito ay napakalalim. Kinailangan pang bigyang pansin ni Thomas ang pakikitungo niya kay Carrie sa hinaharap. Iris, please help me to watch Carrie's movements. Masyadong mabisyo ang lalaking iyon. Kailangan nating panatilihin ang ating pagbabantay laban sa kanya. Nakuha ko na, Commander. Pagkatapos noon, pumasok siya sa loob at sinabing, Mr. Mayo, narito ang isang sulat sa iyo mula sa iyong instructor. Instructor. Inabot ni Thomas ang sulat at buksan ito. Ang liham ay inihatid ni Franklin. Pagkabasa ni Thomas, hindi maganda ang ekspresyon niya. Curious na tanong ni Iris, ano ang sinabi ng sulat? Hindi sumagot si Thomas. Ipinasa na lang niya ang sulat kay Iris. Kinuha niya iyon at tinignan. May isang simpleng pangungusap lang sa sulat. Mayroon akong isang mahusay na kaldero ng tsaa, kaya Tom, mangyaring sumama sa akin at tangkilikin ang tsaa. Parang walang problema base sa mga salita sa sulat.
Inimbitahan lang ba ni Franklin si Thomas na tikman ang masarap na kaldero ng tsaa na kakakuha lang niya? Mayroon bang anumang problema sa isang tagapagturo na tinatrato ang kanyang estudyante sa isang tasa ng tsaa? Tanong ni Iris, gusto ba ni Mr. Franklin na makipagbalikan sa iyo, Commander? Umalaklak si Thomas. Nagtrabaho kami sa ilalim ng instructor sa loob ng maraming taon. Hindi mo pa ba alam ang pagkatao niya? Si Franklin ay isang tanyag na mapagkunwari. Kung mas magalang siya sa iyo, mas malamang na may mali. Noong nakaraan, ginamit ni Franklin ang pamamaraang ito upang linlanggan ang kanyang sariling junior at suportahan si Thomas upang makarating sa posisyon. Baka gusto niyang gamitin muli ang pamamaraang ito ngayon. Thomas continued saying, at saka, kung gusto niya lang akong i-treat ng tsaa, tumawag na lang siya. Bakit hindi siya nagpadala sa akin ng sulat? Naguguluhan din si Iris. Oo, hindi ko rin maintindihan. Sabi ni Thomas, hindi talaga ito isang sulat. Ito ay isang invitation card. Kung tatawagan niya ako, makakakuha ako ng dahilan para tanggihan siya. Pero, inihatid niya ang invitation card sa kumpanya ko. Maaari pa ba akong tumanggi na pumunta? Naiintindihan ni Franklin ang mga tao ng husto. Kailangang umalis si Thomas. Sinabi ni Iris, Commander, sa tingin ko ito ay isang bitag. Tinadya ni Franklin na ihatid ang liham na pinilit na umalis si Thomas. Bukod dito, si Franklin ay isang mapagkunwari na tao. Kaya, ang posibilidad na ito ay isang bitag ay medyo malaki. Napabuntong hininga si Thomas. Kailangan kong pumunta, hindi alintana kung ito ay isang bitag o hindi. Gayunpaman, palaging pinapahalagahan ni Mr. Clark ang kanyang reputasyon. Hindi ako naniniwala na sasaktan niya ako sa sarili niyang teritoryo. Kung mangyayari iyon, magkakaroon siya ng masamang reputasyon sa pagpatay sa sarili niyang estudyante. Pumunta tayo sa guard camp sa Outer City at tingnan kung ano talaga ang gusto ng ating instructor. Tumayo si Thomas at lumabas. Ang bawat hakbang niya ay ganap na matatag. Simula nang lumaban siya sa Capricorn, hindi na siya natalo. Kung taos-pusong nais ni Franklin na makipagpayapaan, ayos lang. Kung talagang nag-set up si Franklin ng bitag sa sesyon ng tsaa para harapin siya, hindi siya maghihintay na mahuli. Umalis at huminto ang sasakyan nang makarating sila sa guard camp sa Outer City. Dinala ni Thomas si Iris na pumunta sa bamboo house ni Franklin habang pinangungunahan ng receptionist. Pumasok ang receptionist sa bahay at sinabi kay Franklin, Mr. Clark, nandito na si Thomas Mayo. Pakiimbitahan mo siya. Oo. Lumabas ang receptionist at sinenyasan si Thomas para imbitahan siya. Itinaas ni Thomas ang kanyang ulo at sinulyapan ang cottage na mukhang payapa at nakaka-relax. Mamantong hininga siya, ibinaba ang manggas, at pumasok sa bahay. Malalaman niya mamaya kung ito ay magiging isang sabog o isang kalamidad. Banata 1286. Pumasok si Thomas sa bahay. Makikita na may nagsindi ng kandila at ang amoy mula sa kandila ay nakakaginhawa sa pakiramdam ng mga taong nakakaamoy nito. Samantala, si Franklin naman ay gumagawa ng tsaa. Hindi niya itinataas ang kanyang ulo habang sinasabi niya, nandito ka pala. Pumasok ka at maupo. Hindi rin pinigilan ni Thomas ang kanyang sarili. Umupo siya sa isang bamboo chair bago siya tumangala at tumingin sa paligid. Hindi tense ang paligid kahit na ito ay isang trap. Kakaunting mga tao lang ang makikita sa loob ng bahay. Walang mga outsiders at kahit si Sean ay hindi makikita dito ngayon. Dagdag pa dito, walang ibang tao na sinusubukang i-ambush ang bahay. Tama ang hula ni Thomas. Masyadong pinapahalagahan ni Franklin ang kanyang reputasyon, kaya imposible para sa kanya nasaktan si Thomas sa sarili niyang teritoryo. Ang agresibo at bastos na pamamaraan ay hindi tumutugma sa karakter ni Franklin. Maya-maya pa ay ginawa ni Franklin ang tsaa at personal itong inihain kay Thomas. Tara, tikman natin ang bagong brand ng Earl Grey tea na kakabili ko lang. Salamat, Mr. Clark. Kinuha ni Thomas ang tasa at hinigop ito. Kasunod nito ay tinanong siya Franklin, anong lasa? Ibinaba ni Thomas ang tasa ng tsaa bago siya awkward na tumawa at sinabing, Mr. Clark, hindi ako isang sopistikadong tao kaya kakaunti lang ang alam ko tungkol sa mga lasa ng tsaa. Parang walang espesyal kapag iniinom ko ang tsaa na ito. Haha, nag-thumbs up sa kanya si Franklin. Gusto ko ang pagiging prangka mo. Yung ibang tao ay sasang-ayon lang sa akin. Pagkatapos nito ay tinuro ni Franklin ang tasa ng tsaa at nagpaliwanag, walang espesyal sa unang tasa ng tsaa, kaya tama ka.
Pagkatapos nito ay inihain ni Franklin ang pangalawang tasa ng tsaa. Ngayon, subukan mo naman ang cup na ito. Sige. Kinuha ni Thomas ang tasa at humigop. Ano naman ang masasabi mo tungkol dito? Medyo rough ang lasa nito at medyo mapait rin. Ang hirap lunukan. Napakunot noo si Aris nang marinig iyon. Bakit sinabi iyon ng commander? Hindi ba masyado itong prangka? Kahit pa hindi masarap ang lasa, hindi niya dapat pinahiya ng ganito ang instructor. Walang nagakala na tumawa ng malakas si Franklin pagkatapos niyang marinig iyon. Oo, tama ka. Ang pangalawang tsaa ay dapat mapait ang lasa at mahirap itong lunukan. Tom, magagalit talaga ako kung nagustuhan mo ang tsaa na ito. Pero kahit papaano ay hindi mo ako binaygo. Pinuno muli ni Franklin ang pangatlong tasa ng tsaa. Ngayon, inumin mo naman ang tsaa na ito. Umigop muli si Thomas. Sa pagkakataong ito, nagningning ang kanyang mga mata at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na humigop muli. Ang tsaa na ito ay cool at refreshing at mayroon itong kaunting tamis. Gusto ko ulit itong inumin. Masarap ang tsaa. Inaplos ni Franklin ang kanyang balbas bago niya sinabi, tama ka. Curious na nagtanong sa kanya si Thomas, Mr. Clark, 3 beses ka bang nagtimpla ng tsaa na ito nang magkakahiwalay? Umiling si Franklin. Hindi. Sabay-sabay akong nagtimpla ng 3 tasa ng tsaa at ibinuhos ko pa ang mga ito mula sa iisang teapot. Curious na nagtanong sa kanya si Thomas, pero bakit iba ang lasa ng 3 tasa ng tsaa na ito? Nagpaliwanag sa kanya si Franklin, iyan ang kagandahan ng Earl Grey tea na ito. Iba't ibang aroma ang lalabas ayon sa tagal ng paggawa ng inumin. Mas maikli ang brewing time para sa unang tasa ng tsaa at ang lasa ng tsaa ay hindi agad lalabas, kaya hindi mo ito matitikman. Para sa pangalawang tasa, ang lasa ng tsaa ay dahan-dahang lalabas pero mapait na lasa lamang ang lalabas. Kapag ininom mo ito, napakahirap nitong lunukan. Para naman sa pangatlong tasa, ang brewing time nito ay sapat para mailabas ang lasa ng tsaa kaya ito ay matamis. Kapag ininom mo ito, matamis at refreshing ang lasa. Matapos marinig ni Thomas ang paliwanag, hindi niya namalaya na bigla siyang pumalakpak. Ito ay lumalabas kapag ang parehong teapot ay may iba't ibang oras ng paggawa ng tsaa kaya magkakaiba ang mga lasa. Iyon ay nakakamangha. Kung hindi ito ininom mismo ni Thomas, mahihirapan siyang maniwala na sila ay mula sa parehong teapot. Pero, hindi naman siya pinapunta doon ni Franklin para uminom lang ng tsaa, di ba? Nilagyan muli ni Franklin ang tasa ni Thomas at walang emosyon na sinabi, Tom, ang buhay natin ay parang tumitikim ka ng tsaa. Kung wala kang gagawin, walang lasa ang iyong buhay. Kung gagawin mo ang mga bagay ng half-hearted, ang buhay mo ay magiging mapait. Kapag naging maayos na ang iyong sitwasyon, mararanasan mo ang tamis sa iyong buhay. Malapit nang banggitin ang main point. Napatingin si Franklin kay Thomas. Tom, anong tsaa ang gusto mong ibigay sa akin? Walang lasa, mapait, o matamis na tsaa? Biglang kumunat ang noo ni Thomas. Nagpanggap na walang alam si Thomas at nagtanong, hindi ko masyadong naiintindihan ang sinusubukan mong sabihin, Mr. Clark. Tumawa ng malakas si Franklin. Tom, narinig ko na nag-sign up ka rin para sa qualification trial. Oo, bakit mo ginawa iyon? Sumuko ka na para sa posisyon na iyon, pero ngayon ay nag-aatubili kang bitawan ito at gusto mo na itong makuha ulit. Umiti sa kanya si Thomas. Mayroon akong dahilan para sumuko at mayroon din akong dahilan para bawiin ito. Nagbigay siya ng medyo disenteng sagot. Mahinahong sinabi ni Franklin, pero Tom, sa bawat generation ay may mahuhusay na tao at tapos na ang iyong panahon. Dahil bumaba ka na sa pwesto, bakit hindi mo kunin ang pagkakataong ito para ibigay ito sa isa pang magaling na tao? Ibigay sa ibang magaling na tao. Mr. Clark, kanino ko ibibigay ang posisyon na ito? Nagkatitigan at tumawa ang dalawa. Pagkatapos nito ay sumagot sa kanya si Franklin, Tom, ako ay isang instructor habang ikaw ay estudyante, kaya bakit hindi tayo makipaglaban sa bawat isa? Bakit hindi ka gumawa ng matamis na tsaa para sa akin? Hindi mo ba ito kayang gawin? Kabanata 1287. Naging curious naman si Thomas, Mr. Clark, paki-elaborate ito sa akin. Okay, hayaan mo akong linawin ito para sayo. Tumingin si Franklin kay Thomas. Gamit ang iyong kakayahan, madali mong mapapabagsak ang ilang capable opponents para sa akin sa pagsubok.
Pagkatapos, pwede mong sadyain na matalo kay Sean. Sa ganoong paraan, matutulungan mo si Sean na ma-promote. Tom, instructor mo ako, at si Sean ang junior mo. Ang kanyang promotion ay magiging kapaki-pakinabang sa'yo at hindi magdudulot sa'yo ng anumang pinsala. Kung gagawin mo itong tasa ng matamis na tsaa para sa akin, hindi ko malilimutan ang kabaitan mo. Sa future, magiging matagumpay ka sa negosyo, at ako ang magiging makapangyarihan sa lahat. Kapag ikaw at ako ay nagtulungan, hindi ba ibig sabihin na nasa ilalim na natin ang lahat? Malinaw na ang lahat ngayon. Gusto niyang pabagsakin ni Thomas ang ibang mga experts para kay Sean at sa pagkatapos ay matatalo siya laban kay Sean. Haha. Habang tumatanda si Franklin, lalo itong nagiging walang isip. Nabalisa si Aris nang mapanood niya ang eksena sa isang gilid. Natatakot siya na baka mahulog sa bitag ni Franklin si Thomas dahil sa kanyang paggalang sa kanyang instructor. Walang armed forces sa meeting na ito, pero ito ay mapanganib pa rin. Sa sandaling ito, yumuko si Thomas habang tahimik na umiinom ng kanyang tsaa. Maya-maya pa, tumingin siya ng sandali kay Franklin at walang emosyon na nagtanong, Mr. Clark, medyo curious ako sa isang bagay. Naakit mo rin ba ang iyong junior gamit ang parehong mga salitang sinabi mo sa akin noong nakaraan? Boom! Nabigla si Franklin nang marinig ito. Alam niyang hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol dito. Thomas, sinasabi mo bang lalabanan mo ako? Ibinaba ni Thomas ang tasa at pilit na ngumiti habang sinasabi, hindi naman sa gusto kong makipaglaban sa'yo. Ikaw ay nakikipaglaban sa iyong sarili. Mr. Clark, hindi mo ba talaga kayang bitawan ang kapangyarihan? Tama na ito. Tumayo si Franklin at ibinaba ang kanyang manggas. Malinaw na ang intensyon nating dalawa kaya wala nang dapat pag-usapan. Tapos na ang tea session at pwede ka nang umalis. Sa huli, dito natapos ang instructor-student relationship ng dalawa. Tumayo si Thomas at yumuko kay Franklin. Ito ay ituturing na kanyang huling paggalang kay Franklin. Paalam, Mr. Clark. Tumalikod si Thomas at walang pagdadalawang isip na umalis. Mabilis naman siyang sinundan ni Aris. Galit na tumayo si Franklin at tinitigan si Thomas bago niya sinipa ang tea table, binaligtad ito. Disappointing brat. Nag-walkout ang kanyang asawang si Irene pagkatapos nito. Nilinis niya ang tea set na nakakalat habang bumubuntong hininga at sinabing, alam mo naman ang ugali ni Tom. Hindi siya sasali sa qualification trial para sa kanyang sarili. Pero sinabi mo sa kanya na sumuko at magpatalo para kay Sean. Sa paanong paraan siya papayag sa request? Hindi ba normal na ganito ang kinalabasan? Tumalikod si Franklin bago naglakad papunta sa bamboo chair at umupo. Alam ko ang kanyang bad temper, pero ako ang kanyang instructor at sinantabi ko na ang aking dignidad para makiusap sa kanya. Pero sa huli ay nagmatigas pa rin siya. Wala lang siyang respeto sa akin. Okay, dahil wala siyang pakialam sa instructor-student relations, wala na akong dahilan para hayaan siyang mabuhay. Kinakabahan na nagtanong sa kanya si Irene, Dear, anong balak mong gawin sa kanya? Biglang tumawa ng malakas si Franklin. Hindi sa gusto ko itong gawin. Ang gagawin ko sa kanya ay nagawa ko na noon. Anong ibig mong sabihin? Itinuro ni Franklin ang kandila na makikita sa gilid. Nakikita mo ba ang kandilang iyon? Oo, anong meron? Naglagay ako ng drug sa inumin ni Thomas. Wala itong kulay at walang lasa, kaya hindi niya ito na-detect. Kung ininom mo ito ng normal, walang masamang mangyayari sa'yo. Pero kapag nakatalize na ito ng amoy ng kandilang iyon, unti-unti itong matutunaw at kakalat sa loob ng katawan. Nilason mo ba si Tom? Kulat na tinanong ni Irene. Nilason ko siya, napangisi si Franklin. Kung lalasunin ko man siya, magiging murderer ako. Huwag kang mag-alala, ang drug na ito ay hindi nakamamatay. Pero kapag lumabas ang epekto nito, mahihilo ang tao na nakainom nito at ang kanilang mga paa at kamay ay manghihina at magiging masakit. Kinakalkula ko na ang oras kung kailan ito magiging effective at ito ay mangyayari sa qualification trial kinabukasan. Sa oras na iyon, si Thomas ay mamamatay sa bogbog ng iba pang mga eksperto. Umisi si Franklin at sinabing, sa oras na iyon, pwede ko na siyang talunin ng walang nakakaalam at hindi ko masisira ang aking reputasyon. Nakaramdam ng kilabot sa katawan si Irene nang marinig niya iyon. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya humarap sa lalaki. Dear, noong inimbitahan mo si Tom, hindi ka naman umaasa na papayag siya sa collaboration, di ba? Noong una pa lang ay balak mo nang lasunin si Tom.
Humarap si Franklin sa kanya sa kasumimangot. Pinilit niya akong gawin ito. Kung pumayag siya na makipagtulungan sa akin, ibibigay ko sana sa kanya ang antidote. Galit na galit siyang sumigaw. Haha, umiling si Irene. Ganoon ba? Nasaan ang antidote? Agad na hindi nakaimik si Franklin. Hindi niya pa inihanda ang antidote. Nagpatuloy si Irene, ikaw ang mas nakakaalam sa karakter ni Tom, alam mo na imposible para sa kanya na sumang-ayon na makipagtulungan sa'yo, kaya hindi mo na ihanda ang antidote. Ang plano mo ay lasunin si Tom sa simula pa lang. Dear, nagiging mabagsik ka na. Nabulag ka ng kapangyarihan. Hindi na kita makilala ngayon. Ang hina ng isip mo, babae. Galit na tumayo si Franklin. Babae ka lang, kaya ano ang alam mo? Ang lahat ng tao ay nagbabalak laban sa isa't isa sa mundong ito at hindi ka pwedeng maging matagumpay nang hindi nasasaktan ng iba. Kung hindi ko papatayin si Thomas, papatayin niya ako balang araw. Iyon ang dahilan kung bakit mas mabuti nang ako ang unang gumawa ng move. Anong masama doon? Pilit na ngumiti sa kanya si Irene habang umiiling. Nilinis niya ang kalat at walang pakialam na nagsalita. Alam mo talaga na hindi ka papatayin ni Tom. Pagkatapos magsalita ni Irene ay agad siyang umalis sa bamboo house. Si Franklin na lang ang naiwan sa magulong bahay. Kinagat ni Franklin ang kanyang mga ngipin at bumulong sa kanyang sarili, ano naman kung hindi niya ako sasaktan. Si Thomas ang aking hadlang para makakuha ng kapangyarihan. Kailangan ko siyang patayin anuman ang mangyari. Kailangan kong gawin ito. Kabanata 1288. Habang nasa biyahe pauwi si Thomas at Aris. Nang makaalis ang kanilang sasakyan sa guard camp ay biglang sinabi ni Thomas, pumunta tayo sa temporary store ng Red Society Pharmacy. Nagtaka si Aris, kaya tinanong niya, titingnan ba natin kung paano mina-manage ng pamilyang Nolan ang tindahan? Hindi, huminga ng malalim si Thomas bago siya sumagot, kailangan ko ng paggamot. Gamot. Nabigla si Aris at ilang sandali lang ay natindihan niya ito. Commander, may koneksyon ba ito sa tiyang ininom mo kanina? Hindi na muling sumagot si Thomas. Mahirap ng kalabanan ang lason kung patuloy niyang sasayangin ang kanyang salita. Kalahating oras na lang ang tatagal para suportahan ni Thomas ang kanyang sarili. Kung hindi pa rin niya mailabas ang lason sa kanyang katawan, magtatagumpay si Franklin sa pagsabotahe sa kanya. Biglang na-realize ni Aris na sa bawat segundo ay lumalala ang sitwasyon nila, kaya agad niyang pinabilis ang kotse habang nagmamaneho siya sa temporary store ng Red Society Pharmacy. Mabilis ang takbo niya sa sasakyan. Wala pang 15 minutes nang makarating sila sa kanilang destinasyon. Commander, nandito na tayo. Nang ay parada niya ang sasakyan, agad na binuksan ni Aris ang pinto ng kotse at ay nalalayan si Thomas papasok sa shop. Mr. Nolan, tigaw ni Aris. Si Jacob ang unang nagpakita sa kanila. Alam niyang may mali nang makita niya ang mukha ni Thomas. Agad naman siyang naghanda ng bakanteng kwarto nang hindi na nagtatanong pa. Ay nalalayan nilang dalawa si Thomas pagpasok niya sa bakanteng kwarto. Mr. Mayo, ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tinanong ni Jacob. Walang panahon si Thomas para magbigay ng detalyadong sagot kaya sinabi niya, maglabas ka ng panulat at papel. Kukunin ko na ang mga ito ngayon. Tumakbo ng mabilis si Jacob at ibinigay niya agad ang panulat at papel kay Thomas. Sumulat si Thomas ng mahabang listahan ng mga gamot sa papel bago niya ito iniabot kay Jacob. Pinasa ni Jacob ang nasa listahan niya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Karamihan sa mga gamot na sinulat ay madaling gamitin, maliban sa isa. Saan niya kaya makukuha ang linta na nakasulat sa papel? Itinaas ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, pumunta ka sa bahay ko. Nandoon ang hinahanap mo. Iniabot niya ang ilang mga susi kay Aris. Pagkatapos nito ay magkahiwalay na kumilos sina Aris at Jacob. Inasikaso ni Jacob ang iba pang gamot habang si Aris ay pumunta sa villa ni Thomas para kunin ang mga linta. Ilang sandali pa ay naghanda si Jacob ng isang malaking batya at nilagyan ito ng mainit na tubig. Inihanda niya ang mga gamot ayon sa mga sukat na isinulat ni Thomas sa papel. Mr. Mayo, handa na ang medicinal liquid. Inubad ni Thomas ang kanyang damit at inilublab ang kanyang katawan sa medicinal liquid. Pagkatapos nito ay inilabas niya ang kanyang ulo mula sa liquid. Pagkatapos nito, naglagay si Jacob ng medicine pill sa medicinal liquid. Ang pill ay lumutang sa liquid at dahan-dahan itong humalo sa liquid hanggang sa naging pula ito. Napapikit ng mahigpit si Thomas habang namumutla ang kanyang labi.
Bukod pa dito, may makikitang puting usok na lumabas mula sa mga tainga at butas ng ilong ni Thomas. Habang tumatagal si Thomas sa ilalim ng tubig, makikita na lumalabas sa kanyang likuran ang ilang mga blisters. Lalong lumaki ang mga blisters at ang bawat isa sa kanila ay naging kasing laki ng hinlalaki. Punong-puno ang mga ito ng dugo. Ang likod ni Thomas ay puno ng mga blisters ng dugo. Kung susundutin nila ito ng basta-basta, paniguradong mamamatay si Thomas. Nakaramdam ng takot si Jacob para kay Thomas nang makita niya ito at naramdaman niya ang kilabot sa kanyang katawan. Nakuha ko na ang mga linta. May dalang box si Aris nang pumasok siya sa loob. Mabilis na kinuha ni Jacob ang box. Pinuksan niya ito at makikita ang isang dosenang linta sa loob. Mr. Mayo, umupo ka muna. Umupo si Thomas. Pagkatapos ay isa-isang nilagay ni Jacob ang mga linte sa mga blister sa likod ni Thomas. Kabanata 1289. Nang ilagay niya ang isang linte sa likod ni Thomas, sinimulan nitong sipsipin ang kanyang dugo. Nang mailagay niya ang isang dosenang linta, sinipsip nila ang mga blisters ng dugo sa likod ni Thomas. Pagkatapos ay sinabi ni Jacob kay Aris, ako na ang magbabantay dito. Pilasin mo at kumuha ng ilang mga tao para maghanda ng ilang gamot at pagkain para mapalakas natin ang katawan ni Mr. Mayo. Sige. Mabilis na ginawa ni Aris ang utos niya. Makalipas ang 15 minutes, ang mga blisters ng dugo sa likod ni Thomas ay nawala. Pero makikita na mas mapatla rin ang kanyang kutis. Ang kanyang mukha ay sobrang puti at tuyo ang kanyang labi. Kasalukuyang sinisipsip ng mga linta ang dugo sa katawan ni Thomas. Hindi pwede. Nagmamadaling hinawakan ni Jacob ang mga linta at isa-isa itong hinugot, ngunit mas madaling ilagay ang mga ito kaysa alisin. Ang mga linte ay mahigpit na nakadikit sa likod ni Thomas, kaya kahit na ginamit ni Jacob ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya maalis ang kahit isa sa mga ito. Adik talaga sa mga dugo ang linta. Hindi ko sila matanggal sa katawan niya. Anong gagawin ko? Ipinikit ni Thomas ang kanyang mga mata at dahan-dahang binigkas ang salita, apoy. Oo, tama ka, apoy ang kailangan. Mabilis na pumunta si Jacob sa reception, kumuha ng kandila at sinindihan ito gamit ang lighter. Pagkatapos, sinunog niya ang isa sa mga linta. Ang linta ay sinunog sa loob lamang ng ilang segundo bago ito bumagsak sa medicinal liquid. Sunod-sunod na sinunog ni Jacob ang mga linte sa ganitong paraan hanggang sa tuluyan itong nahulog sa liquid. Mr. Mayo, lumabas ka na mula dyan. Ibinaba niya ang kandila bago niya ay nalalayan si Thomas palabas ng batya. Tinulungan niya si Thomas na punasan ang katawan nito at pinalitan siya ng bagong damit. Samantala, hawak naman ni Aris ang isang mangkok ng medicinal fluid para dagdagan ito habang naglalakad siya papasok sa silid. Commander, ito na ang gamot. Sige. Wala nang lakas si Thomas na hawakan ng medicinal liquid at napakaputi na ng kanyang mukha. Ay nalalayan siya ni Jacob habang pinapakain siya ni Aris. Pagkatapos uminom ni Thomas ng isang buong bowl ng medicinal liquid ay dahan-dahan siyang huminga muli ng normal. Kailangan kong magpahinga ng ilang oras. Huwag mong hayaang may mangistorbo sa akin. Masusunod. Inayos ng dalawa ang isang malinis na bedsheet para kay Thomas at tinulungan siyang mahiga bago siya binantayan ng isa sa kwarto habang ang isa naman ay nagbabantay sa labas ng kwarto. Pinantayan ni Aris si Thomas sa loob ng kwarto habang si Jacob sa labas ay pinagbawalan ng ibang tao na lumapit sa kwarto at ang sinumang magingay. Tumatakbo ang oras at ang kamay ng orasan ay gumalaw ng 5 beses. Nang dumilimang ang langit ay nagising si Thomas mula sa kanyang pagkakatulog. Ang unang bagay na sinabi niya ay, maghanda ng ilang mga supplements para sa akin. Sige. Mabilis itong kinuha ni Aris. Pagkatapos nito ay nagpahinga si Thomas ng 2 oras pagkatapos niyang kainin ang mga supplements. Alas 8 na ng gabi nang maging normal ang kanyang paghinga at humigit kumulang 50% ng kanyang body function ay naka-recover din. Umupo sina Jacob at Aris sa tabi ng kama. Pagod na pagod silang dalawa kaya silang lahat ay puno ng pawis habang hinihingal. Tiningnan sila ni Thomas ng puno ng pasasalamat habang sinasabi, salamat. Mahihirapan akong iligtas ang buhay ko kung hindi dahil sa tulong nyo. Nagkatinginan sina Aris at Jacob at nagtawanan sila. Maraming naitulong sa kanila si Thomas. Hindi ba natural na tulungan si Thomas sa pagkakataong ito? Sa sandaling ito ay nagalit si Jacob habang nagtatanong, Mr. Mayo, sinong jerk ang naglason sayo?
Sabihin mo sa akin, dadalhin ko ang aking mga sandata at babaliin ang mga binti ng mga iyon. Tumingin si Thomas kay Jacob bago siya tumawa at nanatiling tahimik. Mula sa gilid ay nagsalita si Aris, paano mo haharapin ang taong naglason sa commander? Sumimangot si Jacob. Pero gusto niya pa rin ipaghiganti si Thomas. Ilang sandali pa ay nagsalita si Thomas, naiintindihan ko kung bakit gusto mong tumulong pero hindi ka dapat masangkot sa bagay na ito. May kailangan akong pag-usapan ng mag-isa kay Aris. Pwede kang lumabas at maghintay. Sige, walang ganang sinabi ni Jacob bago siya tumayo at lumabas ng kwarto. Nang maisara ang pinto, agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Aris. Mahigpit niyang sinara ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ko inaasahan na magiging ganito kalupit si Mr. Clark. Nilason kanya nang hindi iniisip ang iyong relasyon sa kanya. Nagtaka na ako sa simula pa lang kung bakit niliber kanya ng tsaa. Lumalabas na siya ay isang napakasamang tao. Commander, kailangan nating makaganti sa kanya para sa ginawa niya sa'yo. Kabanata 1290. Gantihan si Franklin. Paano niya gagawin iyon? Dapat ba siyang magdala ng madaming tao sa guard camp at pagtulungan si Franklin? Nanatiling tahimik din si Thomas. Tahimik lang siyang nakatitig kay Aris. Maya-maya pa ay napabuntong hininga si Aris. Nagkibit balikat siya at sinabing, okay, I know it will not be so simple. Ngunit, Commander, malalampasan na lang ba natin ito? Hindi ko talaga kayang tiisin ito. Siyempre hindi lang natin ito malalampasan, walang pakialam na sabi ni Thomas. Pero, hindi rin naman tayo pwedeng maging reckless. Hindi ba iniisip lang ni Franklin na tulungan si Sean na makarating sa posisyon? Haharangen ko siya. Iyon ang pinakamasamang bagay na magagawa ko sa kanya bilang paghihiganti, tama ba? Oo, tinitik ni Aris ang kanyang mga daliri. Ayan yon. Desperado si Mr. Clark na makarating sa sentro ng kapangyarihan. Ngunit, kung hahadlangan mo siya, Commander, malamang na magagalit siya na gusto niyang magpakamatay. Matapos ang insidente ngayon, sa wakas ay natapos ang relasyon ni Thomas at Franklin. Simula noon, magkalaban na sila. Tumingin si Aris kay Thomas at hindi niya maiwasang magtanong, Commander, alam mo talaga na nakakalaso ng tsaa, hindi ba? Oo, pero nakainom ka pa rin. Napabuntong hininga si Thomas. Tapos, instructor ko siya. Tinanay niya ako noong maliit pa lang akong karakter na walang suporta at kapangyarihan. Nagpapasalamat ako sa kanyang kabaitan. Kahit ano pa ang pakay niya, ang katotohanan ay tinulungan niya ako. Kaya, sinukliin ko ang kanyang kabaitan ng 3 tasa ng makamandag na tsaa. Sabi ni Aris, masyadong delikado. Kung mas laso ng tsaa, namatay ka na agad, Commander. Umalaklak si Thomas. Ayoko. Tinabi ko sa iyo na si Franklin ay nagmamalasakit sa kanyang reputasyon. Hindi niya lasunin at papatayin ang kanyang mga estudyante sa lugar. Sa palagay ko ang lason na ibinigay niya sa akin ay maaaring hindi pumatay sa akin, ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Pinago ni Thomas ang paksa sa pagsasabing, the day after tomorrow will be the qualification trial, so I have to recover as soon as possible. Ayokong makipagkita bukas. Nakuha ko na. Pumasok si Thomas sa kanyang silid para magpahinga at inabot siya ng 1 buong araw para gumaling. Bagaman hindi siya ganap na nakabawi, ang kanyang pag-unlad ay humigit kumulang 80%. Sa normal na mga pangyayari, sapat na iyon para harapin niya ang pagsubok sa kwalifikasyon. Lumipas ang oras sa isang kisap mata at dumating ang opisyal na araw para sa pagsubok sa kwalifikasyon. Dumating si Thomas sa venue ng trial sakay ng kotse ni Aris. 100 tao ang nagtipon sa labas ng venue at lahat sila ay mga nangungunang eksperto na nagmula sa iba't ibang lugar. Pareho silang target ni Thomas na mahigpit na makipagkompetensya sa venue ngayon. Lumayo ka ngayon na. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagtulak pasulong at hinati ang karamihan sa gitna. Kumunat ang noo ng mga nasa crowd. Sino ang napakaamo? Nang tingnan nilang mabuti, napagtanto nilang si Braxton Hayes iyon, ang panganay na anak ng pinuno ng ipinagbabawal na hukbo sa inner city. Mataba ang ulo at malaki ang tenga ng lalaki. Ang kanyang taas ay halos 1.9 metro at siya ay halos 200 pounds. Isa siyang sikat na taong grasa, kilala sa kanyang kakayahang kumain ng walang tigil mula umaga hanggang gabi. Kahit na nasa venue siya ng qualification trial, sinusundan siya ng kanyang grupo ng mga alipors na may dalang mga bag na puno ng pagkain.
Si Braxton ay humihingi ng pagkain mula sa kanyang mga alipin paminsan-minsan. Hindi siya mukhang anak ng isang general. Isa siyang napakalaking matabang baboy. Nang makita siya ng karamihan, umiling sila. Kwalipikado ba ang ganitong uri ng tao na lumahok sa pagsubok sa kwalifikasyon? Ang pagkakita sa kanya ay parang gusto nilang himetean. Isang bulungan ng hindi pagsang-ayon ang sumalubong sa karamihan. Ang pagiging anak ng isang makapangyarihang tao ay talagang may mga pakinabang. Darn it! Kahit na ang isang baboy ay pinapayagang lumahok sa pagsubok sa kwalifikasyon. Ano ito? Eksakto. Parang ang unfair sa akin. Nang dumaan si Braxton, insulto siya ng dalawang tao sa gilid at agad silang napansin ni Braxton. Tinulyapan niya ang dalawang tao at naglagay ng popcorn sa bibig niya habang bumubulong, "You two little jerks talked about me behind my back. Lumapit ka at lumuhad para humingi ng tawad sa akin."